Mapagpalang araw po. Nandito na naman po tayo muli sa tahanan ni Kuya Ngador sa Barangay 94, ano po, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Dati po siya nanungkulang konsyal, then naging chairman dito sa kanilang barangay. Kung may sakit na po siya, hindi na po siya na-involved sa politika. Nagano na lang po, konsentrate lang sa kanyang hanap buhay ng mga pagbebenta ng buhay na baboy. Ano po? Kaya kung mahilig po kayo sa mga baboy, gusto niyo mag-order, may okasyon, ano mang okasyon, within a year, 365 days. Kung ano man po yung okasyon nyo, magtungo lang po kayo rito, sadyain nyo po siya. Sabihin nyo, kung hindi nyo maalala ang pangalan niya, ng dating chairman, dito po sa 94, sa harapan ng center, Velasquez Center. Kilala po siya. Yan po ang hanap buhay niya ng buhay na baboy. Depende po sa laki. At hindi naman po kayo mapapaya. Maging ang presyo po ay pwede ninyong pag-usapan. Siyempre, depende po sa panahon. May panahon na mainit, may panahon na tagulan. Opo, yan po ha. Binigay ko na po sa inyong informasyon. 365 days a year. Fiesta, birthday, o ano man. Gusto niyong lechon na kagad. Naglilechon na po silang direkta. At least sariwang baboy pa yung nakita niyo. Hindi yung nakakita kayong mga baboy na nakadisplay dyan. Naginikis-kisan lang nila ng langis. Hindi nyo alam kung ilang araw na yon. Hindi tayo naninira. Yan din na yung nakikita ko lang. Pero sa kanya, pag nag-order kayo, ituro nyo, yung baboy na yan, yan ang lulutuin para sa inyo. O lilitsunin pala para sa inyo. So, iwan na natin yung negosyo. Punta na po tayo sa salita ng Diyos. May dala akong Biblia, manipis. Every Saturday, ganitong oras po. Pagitan ng 11 o'clock, nagbubulay po kami ng salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kasi po, ang salita ng Diyos may kaugnayan sa buhay ng tao. Unang-una, sabi ni Jesus, ito'y pagkain. Pagkain ng kaluluwa ng tao. Kaya kung kumakain po tayo ng araw-araw na pagkain, iba't ibang klase po tayong pagkain. Mapakarni man o mapagulay, yun ay pumupunta lamang sa laman. At ang laman, dinudumi. Pero yung salita ng Diyos, ito po yung nagpapatibay sa ating spiritual na kalagayan. Po, magsimula tayo. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay panandaliang lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ni mga Dor sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang kaisipan at nang nanonood ng video nito, puso at isip ng tao, upang lahat kami ay maginabang sa iyong aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sino ba ang Jesus ng Biblia? Iba-iba po ang tagurin nila dyan. Yung iba, sabi nila, yan ay tao. Yung iba naman, ay hindi, yan ay Diyos. Ngayon, tingnan natin ang Biblia. Kailangan, laging meron tayong talatang ginagamit. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamagaling, kundi gumagamit tayo ng Biblia. Ngayon, sino ang Yesus ng Biblia? Halimbawa, si Juan. Ayon kay San Juan, ang sabi niya, dito sa chapter 5, verse 20,
at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, si Jesus, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino ang Yesus ng Biblia? Tunay na Diyos ayon kay San Juan. Yan ang kanyang aral. Pag sinulat ni Juan, mahirap ng kontrahin yan. Bakit? Nakasulat eh. Ano pa sinasabi nila? Yan daw hindi Diyos, hindi tao. Di lumalabas yung nagsasabing tao yan at hindi Diyos, doon pa lang mayroon na silang pagkakamali. Meron na silang pagkakamali. Tunay nga Diyos ang binasa natin. Tapos sasabihin nila, hindi tunay na Diyos. O hindi Diyos, kundi tao. Babasa pa tayo. Sino ang Yesus ng Biblia? Dito sa Hebreo chapter 2, verse 14. Ganito nakasulat. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Sino ang Yesus ng Biblia? Nakitulad sa tao na may laman at dugo. Tayo pong mga tao, ako, nakikita nyo, si Kuya Ador, nakikita nyo, meron kaming laman at dugo. Ibig sabihin, tao po kami. Pero si Jesus, ang sabi ng Biblia, kababasa na lang natin, 2:14 ng Hebreo, nakitulad sa tao na may laman at dugo. Nakitulad. Ibig sabihin, ang Yesus ng Biblia, nakitulad sa kagaya natin na mga tao na may laman at dugo. Tingnan pa natin sa Pilipos. Para hindi po kayo magkamali. Kaya natin binabasa. Ito, sabi naman ni Pablo. Dito sa Pilipos 2:5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Ano si Jesus? Diyos. No. Ngayon sasabihin nila, si Jesus daw tao, hindi Diyos. Di lumalabas, mali sila. Nag-aakusa sila, inaakusahan nila si Jesus na tao lamang at hindi Diyos. Samantala yung binasa natin yung mga talata, nakatatlo na yata tayo, pinatunayan, nakitulad sa tao, hindi po siya tao. Kung tao ka na, makikitulad ka pa sa tao. Hindi na. Ano sabi ni Pablo? Diyos, kapantay ng Diyos. Alam nyo, ang Biblia po ang magtuturo sa atin ng tamang pananampalataya. Kaya ang ating paksa, sino ang Yesus ng Biblia? Yan ang malaga. Yung nagsasabing hindi Diyos yan, kundi tao, sila po ang tinatawag nilang Antikristo. O sa madaling salita, laban kay Kristo. Ganito po ang sabi naman ni Jesus. Yung mga Antikristo para sa inyo lang ito. Sa 1927 ng San Lucas, ganito po ang sabi mismo ng ating Panginoong Yesus sa inyong mga kontrabida sa Kanya. 1927 ng San Lucas. Tungkol naman sa mga kahaway kong ayaw. Ayaw. Na ako'y magari sa kanila. Dalhin ninyo rito at patayin sa harap ko. Itong mga hindi naniniwala kay Jesus, sila po ay hindi sila paghaharian ni Jesus. At ang hantungan nila ay kamatayan. Pag sinabing kamatayan,
sa Biblia, ito po'y kamatayan sa apoy ng impyerno. Oh. Nagbabasa lang tayo ng Biblia. Wala tayong kinokopyang anuman. Bago sinabing impyerno, dalawa lang po nilikha ng Diyos. Langit at impyerno. Yung susunod kay Jesus, langit. Yung kukontra kay Jesus, impyerno. Mateo 25, 31, and 41. Nandiyo lang po yun. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin patungkol sa iyong anak. Kung sino ang Jesus ng Biblia. Salamat po, nagbibigay ka ng tamang aral at turo sa amin upang aming maunawaan kung sino ang iyong anak na si Jesus sa Biblia. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador. Dito tayo sa loob ng tahanan niya sa Barangay 94, Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye.